Wala pa po kaming pera ngayon eh. Sabi po ni Mama, tawa daw po muna. Ano ka ba? Walang problema sa amin yun. Wow! Wala. Actually, mga taga-Golden Harvest Baptist Church kami. Kaya pala kami kumamanta sa mga bahay nyo para mag-invite sa darating naming Christmas musical day. Ang gagawin namin doon ay kakanta kami tapos sa acting din. Ipapakita namin ang totoong rason ng Pasko. Bakit nga ba tayo nag-celebrate ng Christmas, diba? Naku, baka di po ako payagan ni Mama eh. Saan po ba yun? Dyan lang yun sa Adelina Covered Court. 6 p.m. start, open for all ages. Pwede mong isama yung mama mo, saka mga kapatid mo. Sige po, magpapaalam po ako ah. Thank you po. Bye po! Ingat po kayo! Pasko? Ba't ka may blush? Oh, ba't ka nakatingin sa akin? Ako lang to. Si Rizky po. Hindi for short. Pasko na guys. Wala ba kayo regalo sa akin? Yung mga ninong at ninang ko kasi. Lagi na lang nagtatago tuwing Pasko. Mangarinig kaya ako sa inyo. Kaso, hindi kasing ganda ng boses nila ah. Sa aming bahay, ang aming bahay. Tintin, pumasok ka na dito. Parating na yung tatay mo at ang mga kuya mo. Pumasok ka na, maghain ka na. Oh, unang-una ako sa inyo ha. Balik ako sa inyo. Bye! Hi, ano kayong magiging ganap natin this coming Christmas, no? Iniisip ka na ba? OMG! Girls! Go! Tinig ka na dito. Ay, naku, napakabagay. Tagal? So, ito na nga. Nakabook na ako for Taiwan trip natin sa December 21 to 26. Oh, block mo na yan, ha? Block mo na yan, ha? G ako. Ewan ko dyan. Sis? Are you serious? Yes, I'm serious. Di ba celebration yung pagkakasama ni Jesus? Tapos wala ka man napasabi. Kaya ka nun kahit konti. Sis, ano ka ba? Minsan lang tayo magkasabay-sabay ng opo. At saka, yearly naman siya nag-celebrate ng birthday niya. Tayo naman hindi yearly nakakapagsama-sama. Kaya sumama ka na. Ano ba? Napaka-arte mo talaga. Ayan. Sige na, sumama ka na. Sumama ka na. Date? Schedule na lang kaya. Sis, kung may ibang date, edi sana hindi ayan yung nakaset sa atin, no? Oo ba? Tama ka dyan, sis. Tsaka, isa pa, bakasan na natin yung mga inaanak natin. Hindi na nga ako bumili ng pangregalo eh. Tsaka, sis, alam mo, ginastos ko na kasi lahat for this Taiwan trip. Kaya dapat, sulitin na natin. Huwag ka naman pa kay Jay. Oo nga. Dahil for sure na magagalit si mama pag nalaman niya dito na punta yung 13th month pay ko, no? Kaya sumama ka na. Sumama ka na. Napaka-arte. Ayoko pa sa bunugan ni Tita. And then make sure na nagpaalam kayo. Hindi ka sasabunutan, no? Ikaw ba? Sasama ka na. Pero talaga siya sasabunuin ka mo ng cute para sa mama na. Oo, dali na sila. Nasama na. Basta! Nagagawa pa ba ako? Lauren! Love ka din. Mama ka na! Tingnan niyo to, bagong TikTok trend. TikTok na lang kayo. Dapat tuloy natin ito pagdating natin sa Taiwan. Sige, sige. Kasi siya, dali lang kasi. Ito. 1, 2, 3. Oh, ba't di ka sumasali? Ito, ay, naku! Ganito lang, paano? Ganyan, ha? Bakit? Ako yung ano nyo? Ano? Oh! Alam mo pala eh. Ako,
pero parang hindi naman. Narinig niyo ba yung sinabi nila? Aalis daw sila. Naku, lagot na naman yung kay Mama. Magagalit na naman eh. Okay, sige. Ay, nako, pasok na. Unahin natin. Uy, yung sa kamusta main- kayo? Good morning! Oy, good morning. Oh, may bago tayong project dyan ah. Eto, medyo patok na rin to eh. Naku, kita na naman to sa company. Nga pala yung bonus kaya natin, makukuha na natin. Balita ko ngayon daw i-announce ni boss bago mag-uwi. So ano nga, ibigay na ni Sir yung bonus. Kailangan mo na, magpapasko na eh. Bakit mo kailangan na Oo, kailangan na? eh, syempre, alam mo naman, magpapasko na. Balak namin mag-travel ang family ko, kaya gagamitin ko sana pang book. Kayo ba, anong balak nyo sa Pasko? Oh, sana all magta-travel. Kaya ba? Sa amin kasi wala pa kaming pamasko eh. Wala pa kaming panghanda kaya Kaya, yun dapat pang gastos. Kinukulit na nga ako. misis mo na naman, no? O ikaw ba, anong balak mo sa Pasko? Wala naman po pa kami shopping. Shopping? Ay, naku, sarap talaga maging single. Sana all Walang gastos, no? Sana talaga bigyan ng sir, kahit ngayong araw. Ay, sir. Okay, tapos mo. Morning, sir. Morning everyone. Morning. Wala pa ba yung iba? Kami pa lang po. Okay, sige. I know you are all waiting for the bonus update. Yes, sir! Finally! Good news na ba yan, sir? Si natin yung misis sa akin, kinukulit na ako. Yun nga eh. I wish I had better news sa inyo, Philip, pero sabi ng kumpanya, hindi daw talaga makapaglabas ng bonus ngayon. eh. Alam niyo naman yung nangyari sa kumpanya natin, di ba? Halos lahat ng projects natin naluli. Ito nga huling project natin, mga malulugi din. Kaya sabi nila, malabo talaga ngayong taon. Eh, sir, ini-expect namin yan eh. Wala pa kahit ilang percent lang o partial man lang. Pasko pa naman. I'm really sorry. Pero kinausap ko na din sila dyan eh. Sabi ko nga, kahit konti lang. Kasi alam ko, inaasahan nyo yan at magpapasko. Sir, eto, patapos na rin to. Baka may makuha tayo dito. Oh, may project tayo. Hindi na yan kakayanin. Pasensya na talaga. Pero nakita nyo naman, the company is trying to recover. At kapag umokay ng sales natin, promise ko sa inyo, babawi ang kumpanya sa inyo. So, paano? Kayo na muna magsabi ha, sa mga kasama nyo. But anyway, gaano rin naman ako email din ako para at least alam nila. Anyway, team, let's all stay positive. Alam niyo naman na tayo lang makakatulong din sa kumpanya. And I appreciate all your efforts. Ha? Tulungan natin ang kumpanya na makabawi. At yung mga trainees natin, eto, turuan natin maigi para gumaling. Sir, kami ba? Paano? Dito na muna ako. Thank you, sir. Sige, thank you. Paano yan, pre? Anong diskarte natin yan? Buti sana kung kasya na 500 pang Noche Buena. Ikaw, lalo ka nangyari ka sa misis mo. Hindi ko nga alam, pre. Kasi taon-taon naman yan sila nagbibigay ng bonus. Kaya nga eh. Ngayon lang hindi. Alam mo kasi, pre, pag may pera ako, okay naman kami. Huwag ko natatakot. Ay, tapos. Ganito walang bonus. Ano ba? Awayin ako nun. Kung masyad, parang taon na taon ka naman sa misis mo niyan. Pera lang yan, magagawa pa natin yung diskarte. Huwag mo masyadong isipin. Hindi ko na nga alam, pre. Kasi, alam mo, gusto na ni Macy's. Pag Pasko, maraming handa, maraming regalo, tsaka mga bagong damit, tas ganito, walang bonus. Baka mag-resign na lang ako. Resign naman agad, ano ka ba? Wala lang bonus, tapos mag-resign ka na. Ganito na lang pare, para malimagan yung ulo natin. Uminom na lang muna tayo. Sure ka ba eh? Wala na talaga akong pera. Eh ako na, bala na, sagot ko na. Pera lang yan, basta malamigin yung ulo natin. May bagong party. Oh, sige. Takasan lang tayo kay boss. Paano si ano? Oo, iniuna mo na bahala dyan. Pag ginanap kami ni Sir, sabihin mo nag-break lang kami. Huwag mo sabihin ha. Huwag mo yan pa yung pagawa sa'yo. Tara dito, may bago ditong ano. Tara. May bago.
nakakatakot to. Si Papa, architect. Nag-work siya sa isang design firm. Alam mo yung Papa ko, masipag yun. At mahal na mahal niya ang mama ko at kaming mga anak niya. At gagawin niya lahat para maging komportable kami. Ma, kung naririnig mo ako, shoutout sa'yo! Oh, balita ko, nanalo ka sa raffle ah. Ano ganun natin? Ano masyadong maingay? Daming tao. Marinig, umabot pa kay mami, hindi ko na sasabihin eh. Libre naman kita eh. Papareserve ako sa fine dining restaurant. Fine dining restaurant? Oo. Mukhang magugustuhan ko yun ako. Saan ba? Sa... Doon, sa Starbucks. Kakape tayo. Starbucks? Oo. Ako, gusto ko rin yan. Alam mo, marami akong gustong puntahan this Christmas. So, saan ba? Doon, samgyup tayo. Kakain tayo napakadami. Wow! Samgyup! Oh, saan ba? Dami mo namang gusto. Eh ako nga, ikaw lang gusto ko. Ay, naku. Bahala ka nga, Lord. Kaya na nga lang yung Christmas gift mo sa akin eh. Sige, ganito na lang. Magta-travel tayo all around the world. Dadaling kita sa Africa. Ha? Oo. Eh, di ba 10K lang yung pera mo? Wala. Hindi lang pala yun. Pero magalit. Lahat ng gusto mo, susundin ko. Ang magkamali, pipingutin ko. Patuloy ko. Ano ba kasi? Palakad ka muna yung Marami anak. pa ako gustong puntahan. Kayo na naman? Alam ko na yung tatanong nyo eh. Oo, Kuya Ron nanalo sa raffle. Si Kuya Leo. Hindi ko ba siyang ipakilala? Kita niyo pa lang sa aura niya, halatang sakit sa ulo ni Mama at Papa. Pero, hindi ko man aminin, sa kanya ko naman namana yung kagandahan ko. Hey, bye! Dito na ako. Ay, pagod. Uy, andiyan ka na pala, mahal. May goodness ba, mahal? Kamusta naman? Yun nga eh. Kasi may gusto ko yung kwento sa'yo. Si boss kasi, bumisita kanina sa office. Sabi niya mahina yung kumpanya nitong mga nakaraang buwan, kaya walang bonus. Anong wala? Ano naman gagawin natin, Philip? Wala pa tayong nabibili. Wala pa tayong mahalasan na Noche Buena. Ano yung mga inaanak natin? Wala pa tayong nabibili. Ano na sasabihin ng mga kapitbahay natin? Naghihirap na tayo? Ano ko ba, mahal? Hindi naman siguro ganun iisipin nila. Alam mo kasi, kung mas maaga yung notice ni boss na walang bonus, mas nagawa ko ng paraan eh. Teka lang, may naalala ako. Di ba kwarto ka na meron pang listahan doon ng gusto mong bilhin? Yun na lang yung gagawa ko ng paraan niya para makabawi ako. Tapos next year, mas maaga, mas gagawa ko na ng paraan, makapag-ipon na ako. Ha? Basta, huwag mo ng paraan na. Wala pa ba yung mga bata?
Sige na. Ma! Ma! Oh, dyan na pala yung anak Wala mo. ako. Ito. Anak, Bango! Ano yun? kumain ka na din oh. Kamusta naman? Ayos lang. Pero, Adobo yan, sarap anak. na ito ah. Kumain ka na. Wow! Ulam! Saan nabili ito, ma? Ano nga paano balita sa ano? Nanalo ka daw sa Rapula. Ah, oo. Ayun na. 10K. Hindi ako nalo dun, ma. Sorry. Ano? Oh. Akin yun. Lo, Umayos sa laban mo! Doon ka! Marap kayo magayin mo! sabi ko na eh. Aray mo. Ay, here! Hi ba? Kamusta? Yawa mo? Ano? Medyo hindi relax. Ay, nandito na yung ulit ako na. Lagi na Lagi lang na eh. balita. Hi, anak! Hi, ma! Kamusta naman, anak? Ano balita? Alam ko na yung mga ngiti mo, may. Yan ka na naman eh. Ano naman, nak? Ano mo naman na yan, nak? Ay, mami, sabihin pala ako sa'yo. Ano yun, nak? Magka-Taiwan trip kami this coming December the 21 to 26. So, wala ako this coming Christmas. Ano? Yung tatay mo walang bonus? Yung kuya mo, di nanalo ng raffle. Tapos ikaw tayo mag-trip? Ano ba naman pamilya ko? Di ba dapat kompleto tayo ngayong Pasko? Wala pa nga akong nabibili na pagkain natin, hahandain natin para sa Pasko. Tapos wala pa tayo nabibili sa mga inaanak natin. Ano ang gagawin ko dito? Ay! Wala na ako. Ay, huwag niyo ako iwan! Ma? Pa? Ate? Kuya? Ma? Tintin? Tintin? Where are Uy, you? nakita niyo ba si Mama at Papa? Hindi nga eh. Bakit? Ano ba nangyari? Nag-away yata sila eh. Kasi si ate wala sa Pasko. Tapos si Papa at Kuya wala daw pera. Nagalit tuloy si Mama. Mukhang mahirap nga yan. Paano kaya kung sumama ka na lang sa amin? Oo ka! Christmas play namin sa court niyo. Tara, kasama ka! Ay, naalala ko may nag-invite sa akin eh. Yung magaling kumanta. Yes. Ayun na pala yun. Got it! Ayun nga. Ah, oo, sila nga. Mga ate at kuya namin yan sa church. Tara na! Wait lang, magpapalit lang muna ako. Maganda na talaga yung suot mo. Okay na yan, te. Let's go. Dali kayo ah. Oo nga. Okay na ba? Sure ko yun. Tara na. Tara na. Tara na. Ano bang gagawin? Manonood lang tayo dun, tapos makikinig. Hello! Manonood din kayo? Naalala ko. Sabi sa akin ng choir na nag-invite sa akin na i-explain at ipapakita doon nila dito sa Christmas musical play yung totoong reason ng Pasko. Curious din kayo na. Oh, mamaya ka naman mag-sense na magkwentuhan ha. Kasi pag may sinabi sila hindi nyo narinig, hindi ko na uulitin sa inyo yun. Isang gabi, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazareth upang dalawin ang isang dalagang ang pangalan ay Maria.
siya ay nakatakdang ipakasal sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa lipi ni David. Sino ka? Ano ginagawa mo dito? Ano ka nang masusulat mo? Ako si Gabriel. Pinadala ako ng Panginoong Diyos upang maghatid ng mahalagang mensahe para sa iyo. Ang Diyos? Ang mensahe para sa akin. Magalak ka, Maria. Puspos ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Teka, ano pong ibig sabihin ng pagbating ko? At bakit naman ako ang pinagpala? Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Ikaw ay maglilihik at manganganak ng isang lalaki. Siya ay tatawaging Jesus at tatawaging anak ng kataas-taasan. Siya ay magiging dakila at maghahari magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi matatapos. Ngunit, paano naman kung ito'y mangyayari? Ako po'y isang dalaga pa. Maria, ang Espiritu Santo ay bababa sa iyo. Ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lililim sa iyo. Kung kaya't ang iyong ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Narito ang alipin mo, Panginoon. Nangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At umalis ang anghel mula kay Maria. Mula noon, ang dakilang plano ng Diyos ay nagsimulang matupad. Ganun pala ang nangyari noon, ano? Pinuntahan ni Angel Gabriel si Mary at doon niya pinalita na nagkakaroon siya ng anak at tatawagin niya si Jesus. Galing naman nun. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Noong mga araw na iyon, naglabas ng utos si Caesar Augustus na dapat magpatala ang lahat sa buong kaharian ng Roma. Kaya pumunta si Jose mula sa Nazareth hanggang Bethlehem, ang bayan ni David. Dala si Maria na kanyang magiging asawa at nooy malapit ng manganak. Maria, malapit na tayo sa Bethlehem. Maria, alam kong pagod ka na. Pero Maria, huwag kang maglala dahil alam kong hindi tayo pamukayaan ng Panginoon at sigurado na hanapin tayo ng matutuluyan natin. Kung mag-alala ako sa kailanman, ano wala ang tiwala ko sa iyo at sa Panginoon. Siya nang wala sa ating dito. Hindi magkatiwala na sa akin. Oo, Maria, magtiwala lang tayo sa Panginoon at sigurado kong hindi tayo pamukayaan. Magpahinga ka muna dito, maghanap lang ako ng matutuluyan natin. Sige, mas ingat ka. Tao po! Tao po! May tao po ba? Tao po! Hinang magandang gabi. Pwede po ba kaming
Tuloy kahit ngayong gabi lang, kailangan lang namin po ng lugar para mapanganakan ang asawa ko. Panganganak na po kasi siya. Pasensya ka na, kaibigan, ngunit wala nang espasyo sa aming bahay. Marami ang tumating para sa pagpapadala. Kahit sa maliit lang po na silid o sa maliit na lugar, nakikiusap po, kailangan lang po talaga namin. Pasensya ka na, wala na talaga. Salamat po. Tao po! Tao po! May tao po ba? Tao po! Ginang magandang gabi po. Naghahanap po kasi kami ng matutuloy na asawa ko kahit ngayong gabi lang. Baka pwede po sa inyo. Kailangan niya lang po ng lugar para mapanganakan. Pasensya ka na, puno na dito eh. Subukan niyo sa kabilang dako, baka meron. Wala po ba talaga kahit sa maliit lang na silid? Kahit yung asawa ko na lang po. Wala talaga. Tao po! Maawa na kayo oh! Kailangan lang po namin ng lugar para matuluyan. Kasi, Maria. Maria, hindi ko na alam kung saan pa tayo mapupunta sa ganitong kalagayan. Pero huwag kang maglala. Sigurado ako hindi tayo papapayagan pa. oo naman, Jose. Ang Diyos ay tapat. Siya ang ating gabay. Sa kalayo, kami naglakbay.
Puntahan niyo na ha. Talaga po? Maria, matutuluyan na tayo. Salamat sa Panginoon. At salamat po sa inyo. Hindi ko na po alam kung paano magpapasalamat. Pero alam kong Diyos na po ang bahala sa inyo. Maraming salamat po, Ina.
Ganun pala ang nangyari noon, ano? Grabe pala ang pinagdaanan ni Jesus. Ipinanganak lang siya sa sabsaban. Wala silang magandang bahay regalo. Pero, ramdam ko ang saya at pagmamahal ng Diyos sa kanila. Dati, akala ko Pasko ay tukulang sa kainan, regalo, family gathering, at mga Christmas decorations. Pero, habang pinapanood ko yung kwento, parang may nagpapaalala sa akin na hindi pala dapat tayo stress tuwing Christmas. Tulad ni Mama at Papa, hindi kailangan ng mga gift o maraming handa para maging masaya. Dahil ang pinakamagandang regalo ay binigay na ng Diyos sa atin noon pa, si Jesus! Siya ang dahilan kung bakit may Pasko. Dahil sa Kanya, may pag-asa tayo, may kapayapaan, at may pag-ibig na totoo. Oo, Tintin. Alam mo, madami din ang nagsa-celebrate ng Pasko kasi ang sabi nga nila, ang Pasko daw ay ang araw ng pagbibigay. Pero ang totoo niyan, may Pasko kasi may unang nagbigay. Alam mo, sabi sa Biblia, sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin, pinanganak ang isang bata. Sa atin, binigay isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang mga balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin ang tumanghamak, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang akam, Pangulo na kapayapaan. At siya mismo, Tintin, ang tunay at perpektong regalo na napakahalagang natanggap natin ngayong Pasko. Siya, alam mo, hindi man natin alam ang eksaktong kapanganakan niya, pero sana, sa araw ng Pasko, ay lubos nating alalahanin ang pag-ibig niya na nagbigay ng buhay para tayo ay maligtas sa kasalanan at magkaroon din ng buhay na